babala, mga senyor. Alam niyo po ba na ang paborito ninyong pang-almusal ay maaring sikretong sumisira sa inyong kalusugan at lakas sa buong umaga? Marami sa atin ang hindi namamalayan na ang ilang pangkaraniwang almusal na Pinoy, bagamat masarap, ay unti-unting nagdudulot ng pagbigat ng pakiramdam, pagtaas ng blood sugar, at iba pang problemang pangkalusugan na mas nararamdaman natin habang tayo'y nagkakaedad. Ang hindi pagbibigay pansin sa ating kinakain sa simula pa lang ng araw ay maaring magkaroon na malaking epekto sa ating enerhiya at pangkalahatang kalusugan, lalo na kapag tayo ay nasa edad 60 pataas. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito, isisiwalat natin ang 4 na karaniwang almusal na Pinoy na mas makabubuting iwasan o bawasan, at higit sa lahat, bibigyan namin kayo ng 4 na mas masustansya, masarap at abot kayang alternatibo na kailangan ninyong subukan para sa mas maganda at mas malakas na pagsisimula ng inyong araw. Ang kaalaman ito ay mahalaga para mapanatili natin ang ating sigla, lakas at kalidad ng buhay. At bago po tayo magpatuloy sa ating mahalagang talakayan, kung ngayon pa lang po kayo napadpad dito sa ating channel, maalam na pagtanda, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell. Sa ganitong paraan, lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa inyo. Mangyari rin po sanang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din sa ating pag-uusapan ngayon. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa at mapalakas ang ating komunidad, ay comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood, sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Ang almusal, mga mahal naming senior, ay madalas na sinasabing pinakamahalagang kainan sa buong araw. At ito po ay may malaking katotohanan, lalo na para sa ating mga ginintuang edad. Sa ating mga taon, ang ating katawan ay higit na nangangailangan ng tamang nutrisyon upang magkaroon ng sapat na enerhiya para sa buong araw, mapanatili ang tamang timbang, makontrol ang antas na asukal sa dugo, at masuportahan ang kalusugan na ating puso, utak at mga buto. Ang mga payong ito ay based sa mga kasalukuyang rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan at nutrisyon, na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng ating mga senior. Sinasabi sa mga pag-aral na ang wastong almusal ay susi para maiwasan ang tinatawag na mid-morning slump o yung biglaang panghihina sa kalagitnaan ng umaga. Ito rin ay nagbibigay ng sustansya para sa mas malinaw na pag-iisip at memorya. Sa video pong ito, tatalakayin natin ng malinaw ang 4 na almusal na dapat ninyong iwasan. Ipapaliwanag natin kung bakit ito mahalaga para sa inyong edad, at bibigyan din namin kayo ng 4 na masustansyang alternatibo na madaling ihanda at swak sa ating panlasang Pinoy. Kaya't samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating usapan. Una nating pag-usapan ang 4 na almusal na Pinoy na mas makabubuting iwasan o limitahan ng husto para sa mas magandang umaga at pangmatagalang kalusugan. Una sa listahan. Ang madalas nating kinajigiliwan ang puting pandesal, lalo na kung sinasabayan na matatamis na palaman tulad ng jam na maraming asukal, artificial na fruit spread, o condensed milk. Minsan naman, nilalagyan natin ito ng sobrang mantikilya o margarina. Alam ko po, ito ang pinakamadali at pinakaabot kayang almusal para sa marami. Pero ano nga ba ang problema rito? Ang puting pandesal, mga kaibigan, ay gawa sa harinang pinaputi o refined flour. Ibig sabihin, halos wala na itong hibla o fiber at ibang mahahalagang nutrisyon. Kapag kinain natin ito, napakabilis nitong nagiging asukal sa ating dugo. Ito po ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, na kadalasan ay susundan din ng biglaang pagbaba. Ano ang resulta? Mabilis kayong makakaramdam ng gutom ulit at panghihina, kahit nakakaalmusal pa lang. Kung sasamahan pa natin ito ng mga palamang nabanggit na punong-puno ng asukal, lalo lang tataas ang sugar content na inyong almusal. Ang sobrang mantikilya o margarina naman, lalo na yung mga hindi magandang class na maaring may trans fats o mapanganib na taba, ay hindi rin maganda para sa ating puso. Para sa ating mga senior na maaring may diabetes na, o nanganganib palang magkaroon nito, o di kaya'y may inindang sakit sa puso, ang ganitong uri na almusal ay dapat nang iwasan o gawing napakadalang na lang. Ang araw-araw na pagkain nito ay maaring mag-ambag sa pagdagdag ng timbang, problema sa blood sugar, at kakulangan sa enerhiya sa buong umaga. Imbes na magbigay ng lakas, baka ito pa ang dahilan kung bakit kayo ay laging matamlay. Ikalawa sa ating listahan na dapat iwasan ay ang mga instant 3-in-1 coffee mixes o iba pang mga inuming nakasachet na matatamis para sa umaga.
Napakadali po kasing ihanda nito, di ba? Isang sachet lang, timpla sa mainit na tubig at may cup ka na. Ngunit, mga senyor, silipin po natin sandali ang nilalaman ng mga ito. Kadalasan, ang mga 3-in-1 coffee mixes na ito ay nagumapaw sa asukal. Ang isang maliit na sachet ay maaring maglaman ng ilang kutsaritang asukal. Isipin niyo po kung 2 o 3 tasa pa ang nakasanayan ninyong inumin sa isang araw, gaano na karaming asukal ang naipapasok ninyo sa inyong katawan mula pa lang sa cup. Ang sobrang asukal sa umaga ay katulad din na epekto ng puting pandesal, biglaang pagtaas ng blood sugar, na susundan ng biglaang pagbagsak. Magdadulot ito ng tinatawag na sugar crash, kung saan makakaramdam kayo ng matinding pagod at panghihina. Bukod pa riyan, ang mga inuming ito ay karaniwang empty calories. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng kalorya pero halos walang bitamina o mineral na makukuha ang ating katawan. Para sa ating mga senior, bawat kalori na ating kinokonsumo ay dapat may katumbas na siksik na nutrition. Ang regular na pag-inom ng mga matatamis na instant coffee mixes ay maaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang, mas mataas na panganib sa type 2 diabetes, at iba pang problema sa metabolismo o kung paano ginagamit ng katawan ang enerhiya. Kung kailangan ninyo ng cup sa umaga, mas mainam po ang purong cup, brewed coffee o kahit instant basta't puro, na walang dagdag na asukal, o kung kailangan ng pampatamis, gumamit na napakakaunti lamang o subukan ang mas natural na alternatibo tulad ng stevia kung aprobado ng inyong doktor. Ang pag-iwas sa mga matatamis na instant coffee mixes ay isang malaking hakbang para masira ang paulit-ulit na pagtaas-baba na inyong enerhiya at blood sugar. Ang ikatlong almusal na dapat nating bigyang pansin at iwasan ay ang mga processed meats. Kasama po rito ang mga paborito nating tosino, longganisa, hotdog, ham, bacon, at maging ang corned beef na delata, lalo na yung mga regular na class na mataas sa sodium o asin at mga chemical na sangkap. Sino po ba sa atin ang hindi nasasarapan sa silog meals, tosilog, longsilog, hotsilog? Tunay ngang masarap, lalo na kapag may kasamang sinangag at itlog. Pero, ano po ang dapat nating malaman tungkol sa mga processed meats na ito? Una, napakataas po ng mga ito sa sodium o asin. Ang sobrang sodium ay maaring magpataas ng ating blood pressure o alta presyon, na isang malaking risk factor para sa sakit sa puso at stroke, mga kondisyon na mas madalas tamaan tayong mga senior. Pangalawa, marami sa mga processed meats na ito ay naglalaman ng preservatives tulad na nitrates at nitrites. Bagamat tumutulong ito para mapanatili ang kulay at mapigilan ang mabilis na pagkasira ng pagkain, ang madalas at regular na pagkain ng mga ito ay iniugnay sa mas mataas na panganib sa ilang uri ng cancer, ayon po sa mga pag-aral ng World Health Organization. Pangatlo, kadalasan ay mataas din ang mga ito sa unhealthy fats o hindi magandang taba, lalo na ang saturated fats, na hindi rin po maganda para sa ating puso. Habang ang paminsan-minsang pagkain nito, siguro minsan sa isang buwan, ay maaring hindi naman agad makasama, ang paggawa ritong regular na bahagi ng almusal, lalo na araw-araw o ilang beses sa isang linggo, ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa inyong kalusugan sa pangmatagalan. Ang almusal ay dapat nagbibigay na malinis na enerhiya at nutrition, hindi na mga sangkap na maaring magpabigat sa ating katawan at magpataas na ating panganib sa mga malulubhang sakit. At ang ika-4 na almusal na Pinoy na maaring lihim na sumisira sa inyong umaga ay ang pagkain na napakaraming kanin na puti na may kasamang kaunting ulam lamang, lalo na kung ang ulam ay mataba, maalat o prito, at sinabayan pa na matamis na cup. Alam naman natin na ang kanin ay pangunahing pagkain natin. Pero ang problema ay kapag sobra-sobra ang dami ng kanin, lalo na ang puting kanin, at kulang naman sa ibang importanteng nutrition tulad ng protina at hibla o fiber. Ang puting kanin, katulad ng puting tinapay, ay isang refined carbohydrate. Mabilis din itong magpataas ng blood sugar. Kung ang inyong almusal ay binubuo lamang ng isang malaking platong kanin at isang maliit na piraso ng tuyo o isang itlog na prito sa maraming mantika, o kaya ay konting ginisa na mamantika, maaring hindi sapat ang sustansyang nakukuha ninyo. Kulang ito sa fiber na kailangan para sa maayos na panunaw at para makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Kulang din ito sa sapat na protina na mahalaga para sa ating mga kalamnan o muscles, lalo na't habang tayo ay nagkakaedad, mas madali tayong mawalan ng muscle mass o lakas ng kalamnan. Ang ganitong uri ng almusal ay maaring magresulta sa mabilis na pagkagutom, kakulangan sa enerhiya, at sa pangmatagalan, ay maaring mag-ambag sa kakulangan sa nutrisyon at iba pang problema sa kalusugan tulad ng pagtaas ng timbang. Ang balance po ang susi.
Hindi masama ang kanin, pero kailangan natin itong ipare sa sapat na protina, hibla, at healthy fats para maging tunay na masustansya ang ating almusal. Ang pag-asa lamang sa kanin at isang maliit, at madalas na hindi gaanong masustansyang ulam, ay hindi sapat para sa pangangailangan ng isang senior. Ngayon, matapos nating malaman ang mga dapat iwasan, dumako naman tayo sa magandang balita, ang mga almusal na dapat ninyong yakapin. Huwag po kayong malungkot, dahil marami tayong masasarap at masusustansyang alternatibo na bagay sa ating panlasa at budget. Narito ang 4 na almusal na Pinoy na kailangan ninyong kainin para sa masigla at malusog na umaga. Una sa ating listahan na masusustansyang almusal ay ang oatmeal na may kasamang sariwang prutas at ilang lokal na mani o buto. Ang oatmeal po ay isang napakagandang pagkukunan ng soluble fiber o hibla na natutunaw sa tubig, partikular na ang isang uri nito na tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na ito ay maraming benepisyo. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng ating bad cholesterol o masamang kolesterol, na tinatawag ding LDL. Nakakatulong din ito sa pag-stabilize o pagpapanatili ng tamang antas na ating blood sugar, at nagbibigay ng matagalang pakiramdam ng pagkabusog kaya hindi tayo agad magugutom. Para sa ating mga senior na maaring may diabetes o problema sa puso, ang oatmeal ay isang mahusay na pagpipilian. Paano po ito ihanda para maging masarap at Pinoy-friendly? Mahari kayong gumamit ng plain rolled oats o steel-cut oats. Iwasan po yung mga instant oatmeal na may flavor at maraming asukal. Lutuin ito sa tubig o gatas na low-fat. Para sa pampatamis, imbes na asukal, gumamit ng mga sariwang prutas na madaling mahanap dito sa Pilipinas tulad ng hiniwang saging, lakatan man o saba, hiniwang papaya o mangga. Ang mga prutas na ito ay magdadagdag na natural na tamis, bitamina, mineral, at dagdag na hibla. Para naman sa healthy fats o mabuting taba at karagdagang protina, magdagdag ng ilang pirasong lokal na mani tulad ng kasoy, pili, o kahit dinikdik na mani. Kung may budget naman po, pwede ang chia seeds o flax seeds. Kung gusto nyo ng konting Pinoy twist, pwede rin lagyan ng kaunting cinnamon powder. Ang ganitong almusal ay hindi lang masustansya, kundi magbibigay din sa inyo ng tuloy-tuloy na enerhiya para harapin ang inyong araw. Ang paglipat mula sa matatamis na cereal o tinapay patungo sa oatmeal ay malaki ang may tutulong sa kalusugan ng inyong puso at sa inyong pangkalahatang sigla. Ang ikalawang masustansyang alternatibo na ating arerekomenda ay ang nilagang itlog kasama ang whole wheat pandesal. Kung walang whole wheat pandesal, maaring ipalit ang nilagang kamot o saging na saba, at samahan ng isang maliit na prutas. Ang itlog po ay isang powerhouse na nutrition. Ito ay mayaman sa dekalidad na protina, na napakahalaga para sa ating mga senior para mapanatili ang ating muscle mass o kalamnan at ang ating lakas. Ang protina ay nakakatulong din para makaramdam tayo ng pagkabusog ng mas matagal. Bukod sa protina, ang itlog ay mayroon ding importanteng bitamina at mineral tulad ng vitamin E, vitamin B12, choline, at selenium. Ang choline ay mahalaga para sa kalusugan ng ating utak at memorya. Huwag po kayong masyadong matakot sa cholesterol sa itlog. Para sa karamihan ng tao, lalo na sa mga senior na walang partikular na restriction mula sa doktor, ang pagkain na itlog sa moderasyon, 1 hanggang 2 kada araw, ay hindi naman gaanong nakakaapekto sa blood cholesterol levels, lalo na kung ang kabuuan na inyong diet o kinakain ay healthy. Ang isang nilagang itlog o 2 ay sapat na. Ipares po natin ito sa isang piraso ng whole wheat pandesal kung available. Ang whole wheat ay may mas maraming hibla kumpara sa puting pandesal. Kung wala namang whole wheat pandesal, ang nilagang kamot o saging na saba ay napakagandang alternatibo. Ang mga ito ay complex carbohydrates na nagbibigay ng enerhiya at hibla, at hindi mabilis magpataas ng blood sugar. At para makumpleto ang inyong almusal, magdagdag ng isang maliit na prutas tulad ng saging, mansanas, o dalandan para sa dagdag na bitamina at antioxidants na panlaban sa sakit. Ang kombinasyong ito, protina mula sa itlog, complex carbs at hibla mula sa whole wheat tinapay o kamot saba, at bitamina mula sa prutas, ay isang kompleto at balanseng simula na inyong araw. Ito ay simple, abot kaya, at madaling ihanda. Ang ating ikatlong suhestyon para sa masustansyang almusal, na tiyak na pamilyar sa marami, ay ang paborito nating arroz caldo o lugaw. Pero bibigyan natin ito ng konting healthy twist. Ang arroz caldo o lugaw, kapag inihanda ng tama, ay maaring maging isang napakagandang almusal para sa mga senior. Ito ay mainit, madaling tunawin, at nakakatulong sa hydration o pagpapanatili ng tubig sa katawan. Para gawin itong masustansya, narito ang ilang tips.
Una, bawasan po natin ang asin. Marami sa atin ang nasanay sa maalat na lugaw, pero para sa ating blood pressure, mas mainam kung kontrolado ang paggamit ng asin o patis. Sa halip, gumamit na maraming luya, bawang, at sibuyas para sa lasa. Ang luya at bawang ay mayroon ding mga natural na kakayahang lumaban sa pamamaga sa katawan. Pangalawa, magdagdag ng sapat na protina. Gumamit ng hinimay na manok na walang balat, o kung gusto nyo, pwede rin ang isda tulad ng tilapia o maliliit na hipon. Ang protina ay tutulong para mabusog kayo at para sa inyong mga kalamnan. Pangatlo at napakahalaga, magdagdag ng gulay. Pwede kayong maglagay ng tinatad na dahon na malunggay, kinchay o spring onions. Ang malunggay ay napakayaman sa bitamina at mineral at tinaguriang miracle vegetable. Sa ganitong paraan, ang inyong lugaw ay hindi lang basta kanin at sabaw, kundi isang kumpletong pagkain na may carbohydrates, protina, at mahahalagang bitamina at mineral. Iwasan din ang sobrang paglalagay ng mga toppings na maalat o mamantika tulad na maraming toasted garlic na prinito sa mantika o sobrang patis. Ang isang mangkok ng ganitong upgraded at masustansyang arroz caldo ay tiyak na magpapainit sa inyong sikmura, magbibigay ng sustansya, at magbibigay ng lakas na tatagal. Ito ay lalong maganda kung medyo masama ang inyong pakiramdam o kung kailangan ninyo ng pagkaing madaling matunaw at magaan sa tiyan. At ang ating ika-4 na masustansyang almusal na arekomenda ay ang isda, na maaring inihaw, pinaksiw, o sinaing, kasama ang konting brown rice o sinangag na gawa sa brown rice, at mga sariwang gulay sa gilid. Ang isda po ay isang napakagandang pagkukunan ng protina na walang gaanong taba at omega-3, isulat ng ganito para sa voice-over, fatty acids, lalo na ang mga matatabang isda tulad na ating lokal na tamban, alumahan, hasa-hasa, o kahit na tuna, sardinas at mackerel. Ang omega-3 ay kilala sa napakaraming benepisyo nito sa ating puso at utak. Kahit ang mga isdang tulad ng galunggong, tilapia, o bangus ay magagandang sources din ng protina. Ang paraan ng paghahanda ay mahalaga, ang inihaw na isda ay mas mainam kaysa sa pritong isda na lubog sa mantika. Ang pinaksiw, na niluto sa suka, bawang, at luya, ay isa ring healthy option dahil mababa ito sa taba at gumagamit na natural na pampalasa. Ang sinaing na isda, na dahan-dahang niluluto sa tubig na may kaunting asin, kamatis, at iba pang pampalasa, ay masustansya rin at malambot kainin. Ipares po natin ito sa konting brown rice. Ang brown rice ay may mas maraming hibla, bitamina, at mineral kumpara sa puting kanin, at mas mabagal magpataas ng blood sugar. Kung sinangag naman ang gusto ninyo, subukang gumamit ng brown rice at kaunting bawang at olive oil o ibang healthy oil. Para makumpleto, magdagdag ng mga sariwang gulay tulad ng hiniwang kamatis, pipino, o steamed na talbos ng kamot o kangkong. Ang ganitong almusal ay tradisyonal na Pinoy, pero kung pipiliin natin ang mas healthy na paraan ng pagluto at tamang kombinasyon ng mga pagkain, ito ay magiging napakasustansya. Ito ay magbibigay ng protina para sa kalamnan, omega-3 para sa puso at utak, hibla para sa digestion at blood sugar control, at mga bitamina at mineral mula sa gulay. Ang ganitong almusal ay hindi lang pampalakas, kundi pampalusog at posibleng pampahaba rin ng buhay. Mahalaga ring tandaan, mga mahal naming senior, ang ilang karagdagang bagay. Una, ang tamang sukat o dami ng pagkain, o portion control sa English, ay susi pa rin, kahit na masustansya ang inyong kinakain. Kahit healthy food, kapag sobra-sobra, ay maaring magdulot ng pagbigat ng timbang o iba pang problema. Pangalawa, hindi naman ibig sabihin na tuluyan nyo nang alisin ang mga paborito ninyong hindi gaanong healthy na almusal. Ang paminsan-minsang pagkain nito, lalo na sa mga espesyal na okasyon, ay okay lang naman. Ang mahalaga ay kung ano ang madalas ninyong kinakain araw-araw. Ang pang-araw-araw na gawi ang may pinakamalaking epekto sa ating kalusugan. Ikatlo, huwag kalimutan ang sapat na pag-inom ng tubig, lalo na sa umaga. Ang tubig ay mahalaga para sa lahat ng ating body functions, mula sa panunaw hanggang sa pag-isip. At pang-apat at napakahalaga, kung kayo po ay may mga partikular na kondisyong pangkalusugan tulad ng diabetes, sakit sa bato, alta presyon, o allergies, pinakamainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor o sa isang registered nutritionist dietitian. Sila po ang makapagbibigay ng gabay na angkop sa inyong individual na pangangailangan at kalagayan. Kaya bilang pagbabalik tanaw at bod, mga minamahal naming senior, napag-usapan natin ang 4 na almusal na Pinoy na mas makabubiting iwasan o bawasan. Una, ang puting pandesal na may matamis na palaman o sobrang mantikilya.
Ikalawa, ang mga instant 3-in-1 coffee mixes at iba pang matatamis na inuming nakasachet. Ikatlo, ang mga processed meats tulad ng tocino, longganisa, at hotdog. At ikaapat, ang sobrang dami ng kanin na puti na kulang sa masustansyang kasama. Ang mga ito ay kadalasang mataas sa refined sugar o pinong asukal, unhealthy fats o masamang taba, sodium o asin, at mababa sa hibla at mahahalagang nutrition. Ito ay maaring magdulot ng biglaang paghina o energy crash, hindi makontrol na pagtaas ng blood sugar, at iba pang problema sa kalusugan. Sa kabilang dako, ibinahagi rin natin ang apat na mas masustansya at masarap na alternatibo. Una, ang oatmeal na may sariwang prutas at lokal na mani. Ikalawa, ang nilagang itlog na may whole wheat pandesal o kamot saba at prutas. Ikatlo, ang arroz kaldo o lugaw na masustansya ang pagkakagawa, na may manok o isda at maraming gulay. At ikaapat, ang isda, inihaw, pinaksiw, o sinaing, na may brown rice at sariwang gulay. Ang mga almusal na ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, sapat na hibla, dekalidad na protina, at mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan para sa isang malusog, masigla, at produktibong araw. Ang pagpili ng tamang almusal ay isang napakahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan, lalo na sa ating pagtanda. Tandaan, ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating kinakain ay maaring magdulot ng malaking positibong epekto sa ating buhay. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at may natutunan kayo, mangyaring i-like at i-share ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan o kakilala na maaring makinabang din. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, gayon na po ang tamang pagkakataon para mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod pang episodyo na puno ng payong pangkalusugan. Nice din po naming malaman ano po ang paborito ninyong masustansyang almusal na hindi namin nabanggit. O baka mayroon kayong sariling healthy breakfast tips na nice ibahagi sa ating komunidad. I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at kaalaman ay mahalaga po sa ating lahat. Tandaan po ninyo, ang ating kalusugan ay ating pinakamahalagang yaman. Ang bawat desisyon natin sa pagkain, gaano man kaliit, ay may epekto. Ang pagpili ng masustansyang almusal ay isang paraan ng pag-alaga at pagmamahal sa ating sarili. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan para gawing mas malusog at mas masigla ang bawat umaga. Ang Maalam na Pagtanda ay laging narito para gabayan kayo. Manatili po kayong ligtas, malusog, masaya, at maalam sa inyong pagtanda. Hanggang sa muli po, mga kaibigan.